sa Europe yung mga seafarers natin, ibaban na ng European Commission. Yes, sir, if we will not be able to address these findings. Kaya nga, so ibig sabihin, matagal na yung problema para tayo babantaan na ibaban. Kasi po, kung ito yung nangyari recently lang, okay lang siguro pagsasabihan tayo. Pero kung paulit-ulit na, matagal na, uma-action na po itong European Union, ibaba na po ating mga seafarers dahil sa failure nyo pa. Kasi baka dati yata umaasa yung Marina na tinutulungan namin po na magkikiusap using diplomacy. Lahat ng embassies natin nakikiusap sa mga European counterparts, no? Kaya dinidelay. But this time, seryoso na. Okay, ngayon, pwede pa yung Filipino seafarers sa European vessels kasi hindi pa decertified yung derecognition certificate. Pero once may final decision na, ay... Yung urgency po is coming from the fact that this may be the final year para tayo ay mag-comply. For the past 10 years po, we have always been failing the EMSA audit report. And the President po wants to make sure na we will have, or his administration will have, a very concrete response and solutions doon po sa root causes ng problema sa pag-fail po natin. Ang tagal na po ng issue ng EMSA. Nagsimula ito 2006. So, around 16 years na po ito. Bakit hindi pa rin po nare-resolba? At ano po ang dahilan bakit paulit-ulit or bumabalik-balik sa atin ang EMSA para lang pilitin tayong sumunod or baguhin, i-correct ang sistema natin? Si EMSA, binibigyan tayo lagi ng chance. They came in 2006, may findings tayo, hindi natin kinomply. Bumalik sila ng 2010, may findings, hindi nila kinomply. So, very lenient actually yung EMSA sa atin. So, because of their leniency, nagiging tayo, relax. Parang hindi naman tayo anuhin yan. And now, they are coming up with an ultimatum. Welcome to another edition of Usapang Maritime. This time on Mariner's Standpoint. I am Engineer Art Serafico, your host. Sir Bob, ayon sa isang article na sinulat ng Marine World na kung saan nakapanayan po kayo sa issue ng MLC, nakasad po dito na kino-question ninyo ang integridad ng independent evaluators na di umano'y nakipag-usap sa mga namamahala ng mga training centers. Sinabi nyo dito na may conflict of interest ang mga independent evaluators na to. Kaya bago po kayo lumisan sa Marina, pinag-iisipan nyo na po na ikansila ang serbisyo ng mga independent evaluators base on the principles of conflict of interest. When I say that I have plans to not to continue with, I am serious with that. Dapat nga sila na mismo magsabi na, sir, nadidivide na namin yung industry nyo. Hindi na namin tutuloy. Sorry for all the problems that I have caused you. Ganun dapat eh. That's how to help us. Diba? I think we made some problematic issue on this. So I think yung conflict of interest, if there is a need for me to go in a proper form, I will go. And I'm willing to have a lie detector test together with the person that I'm talking to prove that what I'm saying is true. Ang tagal na po ng issue ng EMSA. Nagsimula ito 2006. So, around 16 years na po ito. Bakit hindi pa rin po nare-resolba? At ano po ang dahilan bakit paulit-ulit or bumabalik-balik sa atin ang EMSA para lang pilitin tayong sumunod or baguhin, i-correct ang sistema natin? Napakagandang tanong po yan, Engineer Art. Una-una, meron dalawang major components. Tulad ng banggit ko kanina na
yung edukasyon or maritime higher education institution, ang dami kasi niyan. Ngayon, before 92, ngayon naging 87 na. So, mahirap talagang i-manage yan. So, every time na bumalik si EMSA, mag-inspect siya ng eskwelahan, meron siyang makikita kasi hindi naman natin na-inspect lahat yan kasi it takes 3 years to inspect all the schools. So, mahirap. So, pag nag-inspect si EMSA, nakikita niya inibibisita niya yung MHI, lagi siyang may nakikita na deficiency because we are not able to inspect them. Pangalawa, yung ating outcome-based monitoring instrument, kumbaga sinasabi nila na medyo hindi siya hilaw, kulang. So, kaya pag pumunta kayo, laging meron kaming nakikita na hindi nyo nakikita. So, and then, ang isa pa, si EMSA, binibigyan tayo lagi ng chance. They came in 2006, may findings tayo, hindi natin kinomply. Bumalik sila ng 2010, may findings, hindi nila kinomply. So, very lenient actually yung EMSA sa atin. So, because of their leniency, nagiging relax. Parang hindi naman tayo anuhin yan. And now, they are coming up with an ultimatum. Kaya gumawa tayo ng very comprehensive response that includes 19 major components like moratorium para hindi na tayo magdagdag ng eskwelahan. We enhance our outcome-based monitoring instrument. We enhance our quality standard system. Moratorium, National Maritime Admission Examination. Kasi nga, yung mga eskwelahan, kuha lang sila ng estudyante, hindi dumadaan sa stringent screening. Kaya ang labas niyan hilaw. Pag-graduate hilaw. And so ito yung mga problema. Now, EMSA is coming up with ultimatum. Na pag hindi natin seryosohin yung natin. Kaya gumawa tayo ng serious response. The only thing we have to do here is to implement. Yes. Nung sinabi natin ng March 10, ang sabi ng EMSA, hindi namin na-decide nung April. Kasi dapat April mag-meet yung Committee of Safety ng European to decide Di sila nakapag-meet kasi sabi ng EMSA, we have to review your response and then we will decide. So ang sabi nila, from April, they will decide this coming November. Malapit na yan. Now, hindi naman ako papayag na yung pagtitignan ng EC yung report natin ng March. Because there are actions that we have to undergo. So, nagbigay tayo ng update nung May 31. And that's the last update. So, I believe we have to provide update before the EC meets. Para makita nila na, marami na silang ginawa over the period of 6 months. We will not allow them to decide based on the March 10. Hindi pwede yung patay tayo dyan. Pakita natin na serious tayo. So, I think that's the main reason na sana this time wala nang yung babalik tayo and then magkaroon tayo ng yung relax mode na hindi natin seryosohin. So I think yun yung pinaka-issue bakit hindi natin siniseryoso yung EMSA. Salamat po. As far as EMSA and IMSAS, ang naka-advance na corrective action natin sa Philippine response sa EMSA ay doable? Yes, of course. These are all doables. In fact, yung iba doon na-comply na natin. Ang issue lang, ang mabigat na problems natin with the MHEI because it involves CHED and Marina. Lahat ng issues and findings that are Marina specific, marami na tayo na-comply. So these are doable activities. Ang problema lang, some of them will take time. Katulad nung implementation of the new curriculum. The first year will be implemented ngayon, yung second year next year, third year after 2 years. So it will take years. But at the same time, kung ituloy natin yung CMO 67, wala pa rin tayo, okay pa rin tayo sa because EMSA will not say you do not change curriculum, no. Because the administration has the
authority to implement yung anong gusto niya sa edukasyon. Hindi makikialam yung ibang bansa sa atin. Okay po. Ang napapansin po namin, maraming ini-inject na bago yung bagong administrasyon ng Marina. So, sa ating po bang kaalaman, kung nag-submit tayo ng Philippine Response, pwede ba nating baguhin yung mga nakalagay doon in the middle of the game? I don't think we can do that. If we are going to do that, acceptable ba ito sa EMSA? That's the issue. It's not us who will decide if we can change. Ang masasabi ko lang is we implement what we have submitted. Pagdating ng November, pag sinabi ng EMSA na may kulang dito sa dapat mong gawin, that's the only time for us to make some changes. But I think we cannot make any more changes dito. So, ngayon, kung sasabihin natin na ilagay natin yung MLC sa training center, it means that we will remove the MLC sa curriculum. Which is included na po. Which is included already. Now, do you think that will be acceptable to EMSA? I don't think that will be acceptable to EMSA. And then lalabas yung nung pumunta kasi ako sa Brussels yung sabi niya, ang tanong sa akin, anong pagkaiba mo sa ibang administration? Anong assurance mo na yung nilagay mo dito ay i-implement ng next administrator? That's how they see us. Ngayon binago. Kung babaguhin man, tama yung sinasabi ko, sabi ni EMSA. Sorry na lang. Pagod na kami sa inyo. Yes. And if you going to change the response na ililipat mo sa training center, dadaan ka na naman ng process. That will take 2 years again. EMSA cannot wait for that anymore. So that's a big problem. Kailangan i-execute na natin. Tama po ba ako na isipin na kaya tayo nagbigay ng Philippine Response ay yun ang gusto natin at balak nating gawin. Pero para baguhin natin to nang hindi pa tayo nakakatanggap ng assessment galing sa kanila, hindi po ba tayo lalabas na katawa-tawa? Pero kung gusto talaga natin tong gawin, dapat po bang gumawa ng sulat ang Marina sa EMSA, ipinaliliwanag kung bakit tayo nagpalit ng isip? Yeah, pwede natin gawin yun. Actually, ganun ang process. But for 16 years, we keep on changing. Hindi na. Kailan pa? Ito na nga yung ultimatum sabi ng EMSA. We can do what we want in our maritime industry, but will it be acceptable to the European Commission? I'm not sure. Sila makakasagot yan. But kung ako po ang tatanungin, let's just implement what we put. Kasi hindi ito product ng Marina lang. This is a product of the entire maritime industry. The LMA, the MHEIs, the training centers, lahat yan are involved in the preparation of this inspection, in response natin. So bakit babaguhin pwede bang baguhin ng isang tao yung pinag-usapan ng napakaraming tao? And I guess it's unfair. It's unfair. Yeah. Yes, sir. Okay po. So, kami po ay nagpapasalamat, no, sa marami kami natutunan sa inyo. Pero bago po tayo matapos, ano po ba ang gusto ninyong iparating sa ating mga kasamang marino at sa iba pang stakeholders ng programa natin sa Usapang Maritime? Yes, una-una, Sir Art, thank you for inviting me para mapaliwanagan yung mga ginawa namin nung time na nasa administration. Una-una sa lahat, gusto kong sabihin sa ating marino, lahat ng seafarers, that my heart goes to you. At the time na nagkaroon na yung pandemic, kayo yung nagsikripisyo. Yung mga counterpart nyo sa ibang bansa, after 10 months, they go down. Pero kayo, nag-extend kayo up to 14 months, 16 months to assure na mayroong laging tao sa barko. And you did your job well, naging safe. So, tumakbo yung industriya, yung ating global trade because of the services of our Filipino people. Some of them died because of COVID-19. Napakalungkot po yun.
Now, yung talakayan tungkol sa EMSA, I assure you with all my heart na yung ginawa naming response substantially address the findings or yung gustong makuha ng EMSA sa atin. It's just a matter of implementing it. And I believe in 2021, kayo pa rin yung choice ng ship owners. You will continue to be the first choice of our ship owners. Ngayon, sa ating Maritime Industry Authority, ang lagi kong sinasabi sa kanila, let's provide our industry a selfless service. Yung mag-decide tayo based on conscience, not kung gusto ng kung sino-sino man yan. Let it be na tayo yung mag-decide sa ating bansa, hindi yung ibang bansa mag-decide para sa ating bansa. Let's decide because we are Filipinos. And ngayon, tingnan natin yung maritime industry nung create ni President Marcos. Maluwag ito, malawak. Hindi lang ito seafaring industry. You talk about shipbuilding, you talk about ship management, transshipment, you talk about ship operation, domestic or international ship operations. And then yung International Maritime Organization instrument na napakarami, maluwag po yan. Pero gusto kong malaman ng Marino na kayo pa rin ang priority ng maritime. In fact, during the pandemic, yung RT-PCR vaccination, Marina was heavily involved in collaboration with the stakeholders. So, tayo, ang sa akin, implement natin yung EMSA. And I always believe that the future of our country depends on the maritime industry. Pag gumana ng maigi yung maritime industry, ay yaman ng ating bansa. Tulad ng Singapore, tulad ng Hong Kong. Kung titignan mo ang ating bansa, pwedeng Singapore yung Manila, pwedeng Singapore yung SBMA, pwedeng Singapore yung yung Cebu. You go to Davao, you go to Iloilo. If there are 7 Singapores or Hong Kong in our country, yaman tayo. Pero kung divided tayo, wala tayong patutunguhan kundi babaksak. And so yun, salamat sir for inviting me. And I hope I was able to clarify our audience sa lahat ng tanong na binigay mo sa akin. Very tough, thought-provoking questions. Thank you. And God bless us all. Thank you po. Thank you sa pagbibigay niyo po ng oras sa Usapang Maritime. Lubos kami nagpapasalamat at marami kaming natutunan. Marami kaming naklaro sa inyo. Dito natin nakita na talagang during your time, ang dami natin ginawa para sa maritime industry, para sa seafarers, sa manning agencies, the entire industry in the Philippines involving seafaring or maritime. At ang dedication nyo during your time, hindi natin matatawaran yon. Sabi ko nga sa introduction ko, kayo yung pinakamalapit na marina administrator sa amin. Kayo, sumasagot kayo sa social media, sumasagot kayo pag pumupunta kami sa opisina ninyo. Andiyan kayo palagi. Walang naging open sa amin ganyan. I would say, and I know a lot of people would agree na kayo yung pinakamalapit sa amin. At alam namin sa puso ninyo, sa kaloob-looban ninyo, talagang marino po kayo. At natutuwa kami dito sa dedikasyon nyo. Yung pong mga ilang issue na pwede po nating ulit talakayin, sana mapagbigyan nyo po ulit kami. At alam ko marami kaming malalaman pa sa inyo. Dito po sa ating programa, ang advokasya natin is to professionalize the profession. Hindi po kami against sa mga upgrading, sa mga pagbabago sa ating kaalaman, sa ating curriculum, pero we're just hoping and praying na yung ilalagay po dito ay yung tama. Dahil gusto ko pa rin po na ang Pilipino maging seafarer of choice. Na tayo yung pinipili dahil tayo confident and competent dito. Alam ko po, hindi tatakbo ang world maritime industry kung wala ang Pilipino. Yes. Dahil parang halos lahat ng barko mayroong Pilipino.
And especially ngayon na nagkakaroon tayo ng mga developments on other nationalities, we are still becoming the choice ng mga ship owners, ship managers na ilagay. Lalo ng pandemic, ang daming mga nationalities na hindi nakabiyahe. Tayo, hindi ko nga ma-imagine kung paano natin na-manage. Despite all the hurdles, despite all the challenges na meron tayo, maraming nagpa-positive, maraming hindi makakita ng flights para maka-join o makauwi ang seaman. Pero we managed to put people on board. And nagpapasalamat din ako dun sa mga seafarers na sumuporta din sa atin. Despite the dangers, pumayag silang sumampa ng barko. At or yung mga nasa barko, pumayag silang manatili doon hanggang makahanap tayo ng kapalit. So malaki pong pasasalamat namin sa ating mga kabaro na seafarers. Salamat din po sa inyo bilang kayo po yung namuno sa marina noong panahon na yon. Dahil hindi po natin magagawa lahat ng ito kung wala tayong maayos na pagkakaintindihan sa pangangailangan at sa mga dapat natin gawin. At muli po, nagpapasalamat ang ating programa, ang ating mga kasama dito, ang bumubuo sa programang Usapang Maritime. Dahil napakagandang discussion po at alam ko maraming seafarers ang magbe-benefit dito. Sana lang po, makatulong pa rin kayo sa industriya natin at huwag kayong magsasawa. Muli po, ako si Engineer Art Serapico, nagpapasalamat para sa Usapang Maritime. Thank you po.